Sir, sa mga drug syndicate. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Thank you, sir. Also, he cannot, before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabat at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Paglalala ka, alam mo sa training sa military at saka sa police walang training para makakaharap sa press. Kahit humarap sa bala, kaya namin, pero humarap sa press. Paglalala ka, alam mo sa training sa military at saka sa police walang training para makakaharap sa press. Ano po yung instruction nyo sa ating mga law enforcement agencies like PNP and PDEA? Kasi with this apprehension, tila hindi natatakot ang mga drug syndicate na i-transport ang mga illegal drugs kahit may mga checkpoint. Babala nyo na lang din po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang illegal drug activity sa bansa. Thank you. Well, kailangan rin maintindihan, ang mga drug syndicate, pagka nahulihan, parang cost of doing business nila yan eh. Nakakasama na sa kalkulasyon nila. Once in a while, mahuhuli tayo. Pero malaki pa rin ang kita. So, tuloy-tuloy lang. We cannot, there is no, tinatawag na one single answer tungkol dito. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate. We have to gather intelligence. We have to coordinate with Interpol. We have to coordinate with intelligence and drug agencies of other countries around, of ASEAN, of Asia, kung saan man nanggagaling. Because this is an international crime. So we have to keep, there is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para magawa, napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas, wag na natin gawin, dadali natin sa ibang lugar. That is a situation that we are hoping to achieve. Pero the only way to get that is to continue to prosecute the drug war but well within the law, so that the cases can be filed, then the syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested and eventually imprisoned. And that is the point of this what we are doing. That's the only way to approach it. Pahirapan talaga yan. Tignan ninyo, tayo nasa Pilipinas, tignan ninyo ang problema. Sabihin na lang natin, kasi wala tayong resources, wala tayong funding na masyado. Tignan ninyo, kahit yung mga mayayaman na bansa sa Amerika, sa Europe, gaano ka trilyon na dolyar ang kanilang ginagastos na meron pa ring drug problem. Kaya tayo, ganun din, wala tayong mga ibang pwedeng gawin kung hindi, sige lang ng sige, just keep going. Ang kapulisan naman natin is nasanay na rin sila at alam na rin nila kung paano ang sistema kuminsan. Kaya ino-operate, basta we just keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the activities of the drug syndicates dito sa Pilipinas.